Nakuha ko ang divorce papers sa email habang nasa disyerto pa ako. 13 taon ng kasal, natapos sa isang IE attachment. Ako si Nonoy, 42 anyos, Staff Sergeant sa 82 NE Airborne. Nasa Kandahar ako ng 4 na buwan ng magdesisyon, si Beth, natapos na siya sa paghihintay. Ang subject line, maging matanda na tayo tungkol dito. 3 pangungusap lang ang mensahe. Nakapag-file na raw siya ng papeles. Naubos na raw niya ang joint account natin. Nakapwesto na raw ang bagong boyfriend niyang si Junjun sa bahay natin sa Spokane. Binasa ko ng 2 beses ang email, isinara ang laptop, naligo sa communal shower, nagbihis para sa shift ko, walang sinabi kahit kanino. Pagbalik ko sa bungko ng gabing iyon, isang salita lang ang reply ko. Naintindihan ko. Yun na yon. Walang away, walang pakiusap, walang banta. Napansin ni Willie, bunkmate ko, na may mali. Okay ka lang, pre. Tanong niya nang hindi umaangat ang tingin sa binabasang libro. Naman, sabi ko, may mga bagay lang sa Pilipinas. Tumango siya at yun na ang katapusan. Alam ng mga sundalo kung kailan dapat tumahimik. Sa totoo lang, hindi ako nagulat. 6 na buwan bago ang deployment, nagbago na ang mga bagay-baga. Maliit lang noong una. Tumigil si Beth sa pagtatanong kung kamusta ang araw ko. Nagsimulang mag-overtime sa dental clinic kung saan siya receptionist. Nagsimulang mag-gym 3 beses sa isang linggo, pero parang hindi naman pinagpapawisan. Bagong damit, bagong kaibigan na hindi ko kilala, bagong password sa cellphone. Hindi ko siya kinompronta, hindi ko sinilip ang mga messages niya o sinundan siya. Hindi ganoon ang pagkatao ko. Pero hindi rin ako bulag. Kaya gumawa ako ng mga tahimik na hakbang. Walang drama, precautions lang. Inilagay ko sa storage unit sa kabilang bayan ang mga importanteng dokumento, birth certificate, kasal kontrata, titulo ng bahay na sa pangalan ko lang dahil sa yayloan at military benefits. Inilagay ko rin doon ang relo ng lolo ko at ang lumang pilak ng nanay ko. Mga bagay na mahalaga. Nagbukas din ako ng hiwalay na account sa ibang bangko at nagsimulang ilipat doon ang parte ng sweldo ko. Hindi gaano para mapansin niya, pero sapat para hindi ako magumpisa sa zero sakaling magkagulo. Noong gabi bago ako umalis papuntang deployment, niyakap niya ako sa NAIA at sinabing, "Ingat ka ha." Tuyot ang mga mata niya, parang nagpapaalam lang sa katrabaho, hindi sa asawang papuntang giyera. Dapat alam ko na noon pa, pero may parte pa rin sa akin na umaasang mali ako. Hindi pala. Ang hindi niya alam, handa na ako sa sandaling ito. At ang hindi niya naintindihan, hindi ako ang nagsisimula ng away, pero tinatapos ko ito. Nakilala ko si Beth sa handaan ng kaibigan namin noong 2010. Umuwi ako noon sa pagitan ng mga tour. Tumira muna kay Jason sa Spokane. Tapusin niya ang nursing pero napunta sa admin sa dental clinic. Mas konti raw ang stress. 8 buwan pagkatapos, kasal na kami. Proud raw si Beth sa pagiging sundalo ko. Kahit hindi niya lubusang naiintindihan. Bank manager ang tatay niya. Pharmacist ang kuya niya. Walang military sa pamilya nila. Madalas niyang itanong kailan ako magkakaroon ng totoong trabaho. Hindi niya alam na pagkatapos ng 15 taon, ang hukbong katihan na ang career ko, hindi lang pansamantalang trabaho. Noong 2014 na namin binili ang bahay. Hindi masyadong magara pero atin. 3 kwarto, maliit na bakuran, tahimik na subdivision. Sa pangalan ko lang ang mortgage dahil sa yayloan. Pero idinagdag ko siya sa titulo dahil ganoon ang ginagawa ng mag-asawa. Pinagsasyar ang mga bagay. Namatay ang tatay ko 1 taon pagkatapos naming ikasal. Heart attack habang nagsishovel ng snow. Sumunod ang nanay ko pagkatapos ng 3 taon. Lung cancer kahit hindi siya nanigarilyo kahit kailan. May iniwan silang pera. Hindi malaki pero sapat para mabayaran namin ang student loans at may matira pang buffer. 4 na beses akong na-deploy sa kasal namin. Iraq 2 beses, Afghanistan 2 beses. Tuwing umuwi ako, parang lalong lumalayo si Beth, lalong hindi mapakali. Parang napilitan na lang siyang gumanap ng role na hindi na para sa kanya. Hindi ako nag-sign up para maging military wife. Sabi niya minsan nang nabanggit ko ang posibilidad na mag-greenlist pa ng 4 na taon. Pagod na ako mag-isa lagi. Naiintindihan ko naman, talaga. Pero ang army lang ang lugar kung saan nararamdaman kong talagang nababagay ako. Magaling ako sa trabaho ko. May mga taong umaasa sa akin. Noong 2019, nagsimulang magbago ang maliliit na bagay. Naiinis siya kapag tumatawag ako tuwing girls' night nila. Nagsimulang magkwento tungkol sa kaibigang si Melissa na hiwalay na sa asawa at living her best life. Nagsasabi na wala na raw talaga kaming pagkakatulad. Nagsuggest ako ng counseling. Sabi niya okay lang kami.
face lang daw. Tapos dumating ang mga late nights sa trabaho. Weekend getaways kasama ang mga kaibigang hindi ko kilala. Bagong damit, GYM membership na bihirang gamitin. Dapat kinompronta ko siya, pero hindi ganoon ang estilo ko. Tinuruan ako ng tatay ko na mag-isip muna bago magsalita. Siguraduhin muna bago kumilos. Kaya nanood lang ako at naghanda ng tahimik dahil nagsasabi na ang bituka ko na may darating na hindi maganda. Sa buhay na ito, natutunan mong pakinggan ang bituka mo. 2 linggo pagkatapos ng divorce email, nakaupo ako sa mess hall na mag-vibrate ang cellphone ko. Notification sa banking API namin. Isa pang withdrawal, i4,725,000, halos lahat na nang natira. Binaba ko ang tinidor at nagkompose ang API. I22.37 na lang ang laman ng joint account. Ang savings namin na i2,500,000 na naipon sa loob ng maraming taon. Wala na transfer sa account na hindi ko kilala. Napatingin si Morphe, isa sa mga kasama ko sa unit. Bad news. Tinago ko ang cellphone. Hindi naman, account stuff lang. Noong gabing iyon, tumawag ako sa bangko mula sa base phone center. Lumalabas, ilang linggo na palang inililipat ni Beth ang pera. Maliit muna, tapos lumaki. Nagsimula ang malalaking transfer, kinabukasan pagka-deploy ko. Binaba ko ang telepono at matagal na nakatayo sa halway. Pinapanood ang mga kasama ko na tumatawa. Tumatawag sa mga anak, asawa, magulang, normal na buhay sa paligid ko, habang ang buhay ko naman, sinusunog. Doon ako nakita ni Willie. Narinig ko kay Alvarez na parang nakakita ka ng multo kanina sa hapunan. Sabi niya, anong problema? Hindi ako sanay magkwento ng personal, pero minsan nang iniligtas ako, ni Willie, sa masamang sitwasyon sa Kandahar. Pinagkakatiwalaan ko siya. Inubos ng asawa ko ang mga account namin at ipinasok ang boyfriend niya sa bahay namin. Sabi ko. Nagpadala ng divorce papers, habang nasa patrol ako noong 1 linggo. Hindi niya ako binigyan ng karaniwang, ay sorry talaga, o malalagpasan mo to, o makakahanap ka rin ng iba. Tanong lang niya, anong plano mo? Hindi ko pa alam, sagot ko. Tumango siya. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang laptop at nag-login sa home security system. Siguro nakalimutan ni Beth na may access ako kahit malayo. Nakita ko sa kamera ang kakaibang pick-up sa driveway. Isang lalaking hindi ko kilala na naglalakad sa aso namin. Gumagamit ng paborito kong mug. Suot ang Seahawks hoodie ko. At si Beth, tumatawa sa kusinang ako mismo ang nagrenovate noong huling bakasyon ko. May bumago sa loob ko, hindi galit eksakto, may mas malamig, mas malinaw. Isinara ko ang laptop at kinuha ang cellphone. Gumawa ako ng listahan. Tawagan si James, kaibigan ko sa army na naging abogado. I check ang EA loan terms. Kausapin ang master sergeant tungkol sa emergency leave. I review ang refinance documents na nabanggit niya noon. I check ang security ng military pension accounts ko. Wala nang lungkot. Wala nang galit. Focus na lang. Parang nagpaplano ng misyon. Hindi na ito tungkol sa emosyon. Strategy na ito. Nang 5 oras ng umaga, bago ang shift ko, nag-email ako kay James. Subject, kailangan ko ng legal help, discreet at urgent. Sumagot siya pagkatapos ng 1 oras. Tawagan mo ako sa secure line. Pagkababa ko ng telepono, alam ko na eksakto kung ano ang gagawin ko. Hindi ko kailangang sumigaw. Hindi ko kailangang magbanta. Hindi ko na kailangang kumprontahin siya. Maghihintay lang ako, magmamasid, at hahayaan kong ang mga ginawa niya mismo ang maging bitag. 2 buwan pagkatapos, nakabalik na ako sa Amerika. Hindi ko sinabi kay Beth na uwi na ako. Walang tawag, walang text. Nag-check-in na lang ako sa motel sa downtown Spokane gamit ang ibang pangalan at nakipagkita kay James. Sa dinner kami nagkita, 10 milya mula sa bayan. Parang galing kang impyerno, sabi niya habang naupo. Ganoon din ang pakiramdam ko, sagot ko. May inabot siyang folder. Lahat ng pinag-usapan natin, house deed, loan docs, bank statements, at ito. May inilabas siyang papel. May nakita akong interesante habang hinuhukay ko ang finances mo. Refinance application na may pirma ko, pero hindi pirma ko. May mali ang gitnang inisyal at ang stroke ng sulat. Si Beth ito. Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Tumango siya. 3 buwan na ang nakalipas. Ginamit ang equity para makakuha ng 17,600,000. Kailangan ng pirma mo dahil sa pangalan mo lang ang iailoan. Pepekehin ang pirma ko, kukunin ang pera sa bahay, alisin ang mga account, tapos i-divorce ako, sabi ko. Abala siyang babae. May mas maganda pa, sabi ni James. Inilagay niya ang boyfriend niya
bilang ko-applicant. Si Junjun, may record. 2 EUI at isang fraud noong 2019. Malalim akong huminga. Ano ang mga option ko? Marami, sabi ni James. Pero una, ano ang gusto mo? Nag-isip ako. Gusto ko lang ang akin sa legal na paraan. At gusto kong maintindihan niya ang konsekwensya. Ngumiti si James. Ito ang gagawin natin. Kinabukasan, dumaan ako sa bahay namin. Wala na ang pick-up ni Junjun, pero naroon ang kotse ni Beth. Nagpark ako sa kabilang kanto at pinanood sandali. Naisip kong katok at kumprontahin siya, pero hindi yon ang plano. Sa bangko na lang ako pumunta. Nakipagkita sa loan officer na nag-process ng refinance. Ipinakita ko ang military ID ko, ang tunay na pirma ko sa driver's license, at ang PEC. Namutla siya. Kailangan kong i-report ito agad. Naiintindihan ko, sabi ko. Nakapag-file na ako ng police report. Noong gabing iyon, nag-text si Beth. Kanino ka nakipag-usap sa bangko? Sabi ni Junjun may nagtanong. Hindi ako sumagot. Kinabukasan, pumunta ako sa county clerk's office. Nag-file ng contest sa refinance dahil sa fraud. At nagparehistro ng formal notice na walang maaring bagang sa property nang wala ako. Makalawa, tumawag si Beth. Pinabayaan kong pumasok sa voicemail. Nonoy, kailangan nating mag-usap. Tumawag ang bangko tungkol sa bahay. Anong ginagawa mo? Kung tungkol ito sa divorce, pwedeng pag-usapan natin ng matanda. Matanda, pahehong salita sa email niya. Hindi pa rin ako sumagot. Tumawag si James kinahapon. Na-freeze na nila ang pera ng refinance. At may dagdag pa, ang boyfriend ng asawa mo. Nagmamaneho ng truck mo, yung nakapangalan sa'yo. Nahuli siya kanina, suspended ang lisensya dahil sa mga EUI. Kinumpiska ang sasakyan. Maganda, sabi ko. May mga kakaibang bagay din daw sa truck. Prescription pads mula sa dental clinic kung saan siya nagtatrabaho. Hindi blanco. Ipinasakit ko ang mga mata ko. Nagnanakaw siya ng reseta. Mukhang ganoon. Iniimbestigahan na ng pulisya. Binaba ko ang telepono at naupo sa gilid ng motel bed. Lumaki na ito kaysa inaasahan ko. May parte sa akin na gustong tawagan si Beth at bigyan ng babala, dating ugali. Pero naalala ko ang footage ng security camera. Bahay ko, aso ko, buhay ko, ibinigay na lang ng ganoon. Wala na. Ito na ang landas. At sa totoo lang, ayoko nang bumalik. Kinaumagahan, nakipagkita ako sa bank fraud investigator na si Thompson. Maliit, pagod ang mga mata, may coffee stain sa necktie. Mas madalas pa ito kaysa akala mo. Sabi niya habang ikinalat ang mga dokumento. Magde-deploy ang isa, makikita ng isa ang oportunidad. Ano na ang susunod? Tanong ko. Na-freeze na namin ang pera mula sa fraudulent refinance, pero may problema. Kalahati na ang nawala. Magkano? Mga 7,800,000. Saan napunta? Nagalangan siya. Hindi ko dapat ibigay ang impormasyon. Bahay ko ito, pangalan ko ang pineke, pera ko ang ninakaw. Dahan-dahan siyang tumango at ibinahagi ang computer screen. Listahan ng transfer palabas ng refinance account. Maraming beses napunta kay Daniel Santos. Hindi kay Junjun, ibang tao na hindi ko kilala. Sino si Daniel Santos? Tanong ko. Nagkibit balikat si Thompson. Hindi ko departmenta yan. Pero sabihin mo sa abogado mo na magsubuena. Tinawagan ko agad si James pag-aalis ko sa bangko. Daniel Santos, ulit niya. Patingin-tingin ako. Pagkatapos ng 1 oras, tumawag siya ulit. Nakuha ko. Real estate agent si Daniel Santos. Mabilisang bilihan. Cash deals. Plano niyang ibenta ang bahay natin, sabi ko. Parang sinuntok ako. Mukhang ganoon. Ang mga deposit siguro earnest money para simulan ang listing. Pero ito pa ang nakakatuwa. Nakipagnegosyo na noon si Santos kay Junjun Reyes. 3 deals sila sa nakaang 2 taon. Naupo ako sa park bench. Kaya hindi lang pala ako niloloko ni Beth para sa ibang lalaki. Organisado ito. Possible. Maingat na sabi ni James. May pattern si Junjun Reyes. Nakikipagrelasyon sa mga babaeng nagdi-divorce o may asawang deployed. 3 kaso na ang nakita ko. Sa bawat isa, nabenta ang bahay ng babae ng mas mababa sa presyo sa kliyente ni Santos. Kukuha si Junjun ng komisyon, tapos aalis. At si Beth, mahina ang loob o kasabwat. Hinimas ko ang mukha ko. Hindi na lang tungkol sa pagtataksil ni Beth ito. May mas malaking plano, at ibang pamilya ng sundalo na ang nabiktima. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Nakontak ko na ang NBI Financial Crimes. May military at EA law nito. Interesado sila. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa motel na may San Miguel.
Nag-iisip kung ilang taon na pala akong niloloko ni Beth, kung nadala lang siya ni Junjun. May phone buzz si Beth ulit. Nonoy, please tawagan mo ako. Sabi ng bangko may fraud daw at naaesto si Junjun habang nagmamaneho ng truck mo. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Tinitigan ko ng matagal ang mensahe, tapos tinipa ko. Sino si Daniel Santos? May 3 tuldok, tumigil, ulit, tumigil. Sa wakas, hindi ko alam ang sinasabi mo. ₱7,800,000, tinipa ko. Maraming transfer. House listing. Walang sagot sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, hindi ganoon ang akala mo. Pinatay ko ang cellphone at natulog. Kinaumagahan, tumawag si James. Gusto ka raw makipagkita ng NBI. Ilang buwan na nilang iniimbestigahan sina Reyes at Santos. Hindi ka ang una, pero maaring ikaw ang magiging kaso na magpapabagsak sa kanila. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang divorce email, may nararamdaman akong kalapit sa kasiyahan. Hindi dahil tapos na ang kasal ko, kundi dahil sa wakas, lumalabas na ang katotohanan. Nakipagkita ako sa mga ahente ng NBI sa field office sa Spokane. Ahente Perez at Ahente Domingo. Na-record nila ang statement ko. Kinuha ang kopya ng lahat ng dokumentong naipon namin ni James. Malaking tulong ang kaso mo para mapatunayan ang pattern. Paliwanag ni Ahente Perez. May intent, organisado, conspiracy na ito, hindi na isolated. Paano si Beth? Tanong ko. Asawa ko, ex-wife ko na. Nagdinginan ang dalawa. Tinitingnan pa namin kung gaano siya kalalim. Maingat na sabi ni Domingo. May nabanggit ba siyang problema sa pera o pressure na ibenta ang bahay? Naalala ko, paulit-ulit niyang sinasabi na, house poor, raw tayo, na dapat mag-downsize. Hindi ko nakita ang dahilan. Kaya naman ng sweldo ko ang buwan ng bayad. Nag-note si Perez. Kailan niya sinimulang sabihin yan? Mga 6 na buwan na ang nakalipas, siguro noong makilala niya si Junjun. At ang refinance? Tanong ni Domingo. Hindi na kami nag-usap tungkol doon. Pinik niya ang pirma ko habang deployed ako. Marami pa silang tanong, marami pang notes. Nang matapos, inabot sa akin ni Perez ang calling card niya. Makakabalita ka sa amin. Sa ngayon, wag mo munang kumprontahin ang asawa mo o si Reyes. Kailangan naming buuin ito ng maayos. Tumango ako. Naintindihan ko. Noong gabing iyon, dumaan ulit ako sa subdivision namin. Nagpark sa malayo. Bumalik na ang truck ni Junjun. Siguro nakuha na sa impound. Wala ang kotse ni Beth. May text. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Kita tayo sa Luneta bukas. Ipinakita ko kay James kinabukasan habang nagbre-breakfast. Huwag kang pupunta, payo niya. Walang mabuting lalabas sa pakikipag-usap sa kanya ngayon. Hindi ako pupunta, sabi ko. Pero gusto kong malaman kung anong gagawin niya ngayong araw habang iniisip niyang pupunta ako. Pumunta kami sa bahay namin ng 9:30 ng umaga. Nagpark sa kabilang kanto. 9:45, lumabas si Beth, sumakay sa kotse at umalis, papuntang direksyon ng Luneta. Ngayon, tanong ni James. Maghintay tayo, sabi ko. Pagkatapos ng 20 minuto, may dumating na kotse. May logo ng real estate sa pinto. Daniel Santos. Lumabas si Junjun para salubungin siya. Nag-usap sila sa driveway, tapos pumasok sa loob. Susundan natin? Tanong ni James. Umiling ako. Hindi na kailangan. May security camera ako last year, interior at exterior, nag-upload sa cloud. Ngumiti si James. Hindi mo man lang nabanggit noon. Hindi pa napunta sa usapan. Sabi ko habang binubuksan ang cellphone. Ipinakita ko sa kanya ang screen. Nasa sala sina Santos at Junjun. Kumuha ng picture si Santos. Tinuturo ni Junjun ang mga parte ng bahay. Binulgar ko ang volume. Dapat malis na natin bago matapos ang linggo, sabi ni Santos. May interesado ng buyer, cash offer gaya ng dati. Magkano? Tanong ni Junjun. 4.2 milyon ang listahan. 3.7 ang offer. Lahat masaya. Paano yung asawa? Sabi ni Beth may gulo. Kumaway si Santos na parang langaw. Pareho lang yung mga military. Maingay pero may deployment, responsibilidad. Kukuha na lang yan ng settlement para matapos na. Tumingin ako kay James. Nakuha mo ba? Na-record na niya sa cellphone niya. Every word. I-forward ko agad ang access sa feed kay Ahente Perez na may maikling mensahe. Nangyayari ngayon. Pagkatapos ng 30 minuto, napaligiran na ng sasakyan ng NBI ang bahay namin. Pinanood ko mula sa malayo habang inilalabas na may posas sina Santos at Junjun. Tumawag si Ahente Perez. Nakuha namin sila sa tape habang pinag-usapan ang fraud scheme. Lost conspiracy, where fraud,
at pagtatangkang ibenta ang property sa ilalim ng peking pretenses. Kailangan namin ang formal statement mo. Siyempre, sabi ko. At Emar Cruz, dumating na ang asawa mo sa lugar. Naguguluhan siya. Tumingin ako sa kabilang kalsada. Nakatayo si Beth sa damuhan. Tinakpan ang bibig. Pinapanood ang mga ahente na nagdadala ng mga kahon ng dokumento mula sa bahay namin. Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong ko. Depende, sabi ni Perez, sa alam niya at sa gusto mo. Pinagmasdan ko si Beth ng matagal. 13 taon ng kasal. Maganda noong una, bago naging ganito. Gusto ko lang ang tama, sabi ko sa wakas. Mabilis ang federal case. Kumuha ng plea deal sina Junjun at Santos. Nagsisumbungan sila at ilang iba pa sa 3 probinsyang operasyon na tumatarget sa mga pamilya ng sundalo. Iginiit ni Beth na wala siyang alam sa buong scam, na niloko raw siya ni Junjun, na kesyo nagtatago raw ako ng pera at iwan siyang walang-wala, na ideya raw ni Junjun ang refinance at sumama lang siya. Totoo man o hindi, pumayag siya sa settlement, buong ibabalik ang ninakaw na pera. Isusuko ang anumang claim sa bahay at military pension ko, at pipirma ng confession tungkol sa forgery. Kapalit nito, hindi ko siya kinasuhan. Natapos ang divorce 6 na buwan pagkatapos ng email mula sa Kandahar. No fault, malinis na hiwalay. Noong araw na napirmahan ang huling papeles, tumawag si Ahente Perez. Nahatulan na si Junjun ngayon, 8 taon for fraud, conspiracy, at identity theft. 12 taon kay Santos. Akala ko gusto mong malaman. Salamat, sabi ko. May isa pa, dagdag niya. Nakita namin na 11 pang pamilya ng sundalo ang nabiktima nila. Dahil sa kaso mo, nabuo ang pattern. Maaring maibalik pa ng mga pamilyang iyon ang pera nila dahil sa iyo. Pagkababa ng telepono, naupo ako sa balkonahe na nirentahan kong apartment. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Iniisip ang ibang mga pamilya. Ang ibang mga lalaking umalis papuntang giyera na akala nila ligtas ang bahay at asawa, uwi na lang sa wala. Hindi ko planong maging tagapagbagsak ng operasyon nina Junjun at Santos. Gusto ko lang ang akin. Pero minsan, may mga bagay na mas maganda ang takbo kaysa inaasahan mo. May text si Beth, hindi ko naman gustong matapos ng ganito. Hindi ako sumagot. Wala nang sasabihin. Makalipas ang 1 taon, ibinenta ko ang bahay. Hindi ko na kaya tirhan. Masyadong maraming alaala. Masyadong maraming panloloko sa mga dingding na yon. Ginamit ko ang pera para bumili ng maliit na kubo sa labas ng Missoula, Montana, 2 kwarto, 0 acres na lupa, may sapa sa likod, walang kapitbahay sa loob ng ilang milya. Nag-early retirement ako sa Army, 20 taon sapat na. Nagalaga ako ng aso, German Shepherd na pinangalan ng Scout. Nagsimula akong magkarpintero para sa mga taga roon. Simple lang pero abala ang mga kamay ko at may kita. Sakto naman ang military pension sa buong buhay. Minsan iniisip ko pa rin si Beth, saang lupalop na kaya siya napunta. Narinig daw ni James na bumalik siya sa probinsya nila sa Visayas. Nagtatrabaho ulit sa dental clinic. Nagsisimula ulit. Wala na akong galit sa kanya. Sa totoo lang, wala nang maramdaman. Ginawa niya ang pili niya. Ginawa ko rin ang akin. Isang gabi, may sulat mula sa isang babae sa Fort Worth. Deployed ang asawa niya sa Navy nang subukan siyang gawan ng parehong scam nina Junjun at Santos. Ibinigay daw ng NBI ang pangalan ko. Hindi mo ako kilala, sulat niya. Pero nailigtas mo ang bahay namin. Salamat. Labanan mo pa rin kahit mas madali sanang sumuko na lang. Binasa ko ng 2 beses, tapos tinuhod ko sa ref. Tuwing tahimik masyado o matindi ang alaala, titingin ako sa sulat na yon at maalaala na may mabuti pa ring nanggaling sa lahat ng ito. Huling balita ko, nasa kulungan pa rin sina Junjun at Santos. Gumana ang sistema kahit minsan lang. At ako, hinintay ko ang susunod na araw, isang tahimik na araw isa-isa, nagtatayo ng bago, bagay na hindi na makukuha, mapepeke, o matataksilan pa. Bagay na akin lang talaga.